Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At sa lahat po ng inyong mga giliw na tagapakinig sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Nainganyo po akong sumulat sa inyo para maibahagi rin po ang aking kwento. Dahil alam kong hindi lang mga kwentong kababalagan at di pangkaraniwan ang inyong ibinabahagi, kundi may mga aral din itong iniiwan sa iyong libo-libong mga taga-subaybay. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Lucio. Sa kasalukuyan ay pamilyado na. Doris ang pangalan ng asawa ko at Andre naman ang pangalan ng aking nag-iisang anak na lalaki. Tungkol sa aming pamilya, ang kwentong nais kong ibahagi. Sa nangyari sa amin, ay napatunayan ko kung gaano kahalaga ang pamilya, anuman ang aming pagkakaiba. Tama ang sinabi ko, may mga pagkakaiba sa amin, lalo na sa aming mag-asawa. Kung anuman yun, ay siyang nais kong bigyan ng linaw sa gagawin kong pagsasalaysay. Muli, ako si Lucio at ito ang kwento ng aking pamilya. Nagpaalam ako ng araw na yon sa aking tatay para pumunta sa bukid. Sinabi ko na may kailangan akong balikan dahil may bagay na nakalimutan ako doon nung araw na ako'y nagpunta doon. Subalit nang makauwi na ako bandang hapon na nun, ay hindi ko inaasahan ang sasalubong sa akin pagpasok ng bahay. Walang hiya ka! Sinungaling! Isang malakas na sapak ang pinakawalan ng tatay ko pagpasok ko ng pinto ng aming bahay. Tumama yun sa aking kaliwang pisngi. Pakiramdam ko ay nayanig ang aking ulo at may ngipin na natanggal. Subalit wala naman. Pero umalat ang panlasa ko. Ramdam ko na may dugo sa aking bibig dahil sa lakas ng pagkakasapak sa akin ng aking ama. Tay, ano po bang problema? Sinalubong niyo na naman ako ng suntok. Nagtatanong ka pa kung anong problema? Ikaw na walang hiya ka ang problema. Bakit po? Ano po bang ginawa ko? Anong kasalanan ko sa inyo? Talaga nagmamaang-maangang ka pa, ha? Baka gusto mo makatikim ng isa pang suntok. Inambahan ako ng suntok, pero hinawakan ko na ang kanyang braso. Baka mamaya ay ulitin nga niya. Ayoko nang lumapat pang muli ang kamao ni tatay sa mukha ko. Masakit siyang manuntok, lalo na't solido ang kanyang kamao. Dahil ayon sa kanyang mga kwento, nung binata pa siya, ay pinangingilagan siya ng mga kaedad niya dahil sa lakas ng kanyang kamao. Nang manligaw nga raw siya sa nanay ko, ay walang nagtangkang karibalin siya dahil sa takot na makatikim ng sapak. Yun nga lang, wala na ang aking nanay. May 1 taon na siya mula nang mamatay dahil sa sakit sa puso. Kung saan-saan na tumakbo ang isip ko, kahit paano ay saglit kong nakalimutan ang galit ni tatay. O ano't nakatulala ka riyan, Lucio? Akala mo yata ay natutuwa ko sa mga pinaggagawa mo. Tay, ano bang kasalanan ko sa inyo? Buwisit na to. At magtatanga-tangahan ka pa talaga. Lucio, alam ko ang kalokohan mong ginawa. Nagsinungaling ka pa na may kukunin ka sa bukid. Pero ang totoo, nakipagkita ka lamang kay Doris. Hindi agad ako nakasagot dahil yun naman talaga ang totoo. Hindi ako nagpunta sa bukid para may kunin doon, kundi nakipagkita ako sa kasintahan kong si Doris. Nagsinungaling ako kay tatay nang magpaalam ako na may pupuntahan dahil hindi naman niya ako papayagan, lalo na't
kung makikipagkita ako sa babaeng mahal ko. O ano? Hindi ka na nakasagot dahil bistado ko na ang kalokohan mo. Nagawa mo pa magsinungaling dahil lamang sa babaeng yon. Di niyo naman kasi ako naiintindihan, Tay eh. Ayaw na ayaw niyo kay Doris eh. Siya po ang babaeng mahal ko. Nagtatanga-tangahan ka ba? O sadyang tanga ka lang, Lucio? Ilang ulit ko na sinabi sa iyo ang dahilan. Hindi ka nababagay sa babaeng yon dahil iba ka sa kanya. Iba tayo sa kanila. Pero nagmamahalan po kami. Mahal namin ang isa't isa. Saan kayo dadalhin ang pagmamahal na yan? Sa kapahamakan kayo dadalhin? Naiintindihan mo ba yon? Tay, hindi namin kayang maghiwalay. Kalokohan. Sinasabi mo lang yan. Marami pa namang ibang babae dyan at higit pa sa kanya. Pero kay Doris ako magiging masaya, Tay. Talagang matigas ang ulo mo, ano? Sinusunod ko lang naman po ang sinasabi ng puso ko. Wala akong pakialam sa sinasabi ng puso mo. Ang sinasabi ko ang dapat mo sundin. Dahil ang gusto ko lang ay para sa kapakanan at kaligtasan mo. Hindi ka na babagay sa babaeng yun. At hindi rin ako papayag sa kalokohan yung dalawa. Totoo sa loob ni Itay ang lahat ng sinabi niya. Dahil matagal na siyang tutol sa relasyon namin ni Doris. Nanliligaw pa lang ako kay Doris ay nakikialam na si Tatay. Yun nga lang, hindi niya ako naawat. Hindi ako nagpapigil sa kanya. Ang alam ko, masaya ko sa nakikita si Doris, lalo na kapag kasama siya. Kaya walang maaaring pumigil sa akin, kahit pa ang tatay ko. Hindi ako papayag na paghiwalayin kaming dalawa. Kaya kapag nagkakaroon ako ng pagkakataon, ay nagkikita kami. Kagaya ng sumunod na araw, umalis si Tatay at alam kong hapon pa ang kanyang uwi. Sinabihan niya ako na huwag umalis ng bahay. Marami siyang ibinilin sa akin para gawin. Para nga, hindi ako magkaroon ng oras para makipagkita kay Doris. Kaya lamang, hindi talaga niya ako maaaring pigilan. Kaya iniwan ko ang mga ipinapagawa ni Tatay at nagkita kami ni Doris sa lugar na dati naming tagpuan. May bata akong inuutusan at binibigyan ng barya para puntahan si Doris at sabihan na magkikita kami. Kaya hihintayin ko siya sa lugar na madalas naming tagpuan. Malayo pa ay tanaw ko na ang babaeng mahal ko na nagmamadali. Tumatakbo siya patungo sa kinaroroonan ko. Nakakubli ako noon sa isang malaking puno. Itinali ko ang isang puting panyo sa halamang malapit sa punong pinaghihintayan ko para makita kagad yun ni Doris. Nang makalapit na sa akin si Doris, ay mahigpit ko siyang niyakap at hinagkan sa labi. Gumanti rin ng halik at yakap ang babaeng mahal ko. Akala ko di ka na makakarating, Doris. Pwede ba yun? Walang makakapigil sa akin. Halos pareho tayo ng kalagayan, Doris. Oo nga, Lucio. Kung maigpit ang pagtutol sa iyo ng tatay mo at ginagawa ang lahat para hadlangan ka, ganun din sa nanay ko. Ayaw na ayaw rin niya na magkikita tayong dalawa. Ayaw niya sa'yo, para sa akin. Pareho yata tayo ng kapalaran, ha? Ang hirap na sitwasyon natin. Yun ang katotohanan. Kung tutol si Tatay kay Doris, matindi rin ang pagtutol ng nanay ni Doris na ako ang maging kasintahan nito. Nanay na lang ang meron si Doris dahil bata pa siya nang mamatay ang kanyang tatay. May mahigpit na dahilan din ang nanay ni Doris kung bakit ayaw niya sa akin para sa kanyang anak. Araw-araw na lang, palagi ako nakakarinig ng sermon sa nanay ko, Lucio. Dahil nga tutol siya sa relasyon natin. Hindi raw tayo bagay, kaya hindi maaaring magsama. Ganon din si Tatay.
Paulit-ulit na lang na sinasabi niya na walang patutunguhan ng relasyon natin. Nakakasawa na. Teka, ano nangyari dyan sa pisngi mo? Parang may pasa. Wala to, Lucio. Anong wala? Sinaktan ka ba ng nanay mo? Sabi ko nga sa'yo, wala to. Teka, bakit? May pasa ka rin naman ah. Sinaktan ka rin ba ng tatay mo? Hindi, naumpog lang to, Doris. Alam ko, pareho kaming nagsisinungaling dahil ayaw naming mag-alala ang isa't isa. Kaya lamang, kahit ayaw naming aminin ang totoo, ay ramdam namin. Kaya napipilitan na rin naming sabihin ang katotohanan. Hindi mo naman kailangang itago, Doris. Alam kong sinaktan ka ng nanay mo. Oo, Lucio. Ilang ulit niya akong sinampal nang malaman niyang nakipagkita ako sa'yo. Ikaw, malamang sinapak ka ng tatay mo, no? Okay lang yun. Sanay naman na tong pisngi ko. Manhid na nga yata sa sapak niya. Nakakalungkot talaga, Lucio. Bakit kailangan danasin natin to? Ba't kailangan pakialaman nila ang pagmamahalan natin? Mas mahalaga kasi sa kanila ang pinaniniwalaan nilang tradisyon, Doris. At malaking kasalanan daw kapag hindi yun nasunod. Ang hirap ng kalagayan natin. Nagmamahalan lang naman tayo. Gusto lang nating maging masaya. Pero para bang napakahirap. Dahil yung mga taong dapat unang sumusuporta at nakakaintindi sa atin ay sila pang naghahangad na maghiwalay tayo. Pero kahit na anong gawin nila, hindi ako papayag na maghiwalay tayo. Hindi nila tayo mapaghihiwalay. Ako man, Lucio. Kahit ano gagawin ko, kahit pa'y takwil ako ni nanay, wala akong pakialam. Wag lang akong malayo sa'yo. Ganon din ako, Doris. Kahit magalit pa ng tuluyan si tatay sa akin, kahit kalimutan niya na ako, okay lang sa akin. Ang tanging mahalaga sa akin ay ang makasama ka, kahit ano pang mangyari. Pagkatapos naming bitiwan ang mga salitang yun, na nagpapahayag ng pagmamahal namin, ay mahigpit na yakap ang ipinadama namin sa isa't isa. Kasama ang pangakong handa naming talikuran ang aming mga magulang para ipaglaban ang aming pagmamahalan. Kaya lamang, alam kong hindi papayag si tatay na patuloy ko siyang suwayin. Hindi ko inaasahan ang sunod niyang sasabihin isang gabi bago kami matulog. Bakit ganyan ka makatingin sa akin, ha, Lucio? Hindi pwede ang sinabi niyo, tay. Anong hindi pwede? Nakapagdesisyon na ako, Lucio. Sa susunod na araw ay luluwas tayo. Mas maiging doon na tayo sa syudad manirahan kaysa ipagpatuloy mo pa ang kabaliwan niyo ni Doris. Hindi na ako umimik dahil wala rin namang mangyayari. Magsasayang lang ako ng laway kung makikipagdiskusyon pa ako kay tatay. Pero sa likod ng isip ko ay may nabuo na akong desisyon. Pinagplanuhan ko na ang aking gagawin sa mga susunod na araw. Kaya kinabukasan ay kinausap ko ang batang madalas kong utusan. Nakagawa na ako nun ng isang sulat para kay Doris na ibibigay sa kanya ng batang kasabwat ko sa aking mga plano. Utoy, kailangan makarating tong sulat kay Doris, ha? Dapat hindi makikita ng nanay niya. Kay Doris mo lang ibibigay ang sulat na to, ha? Wala kang ibang pagbibigyan. Naiintindihan mo ba ako? Tumango ang batang kausap ko. Bago siya umalis, ay nagbigay ako sa kanya ng pera. Mas malaki kesa sa dati kong ibinibigay sa kanya. Dahil yun na ang huli kong utos sa kanya. Hindi na yun mauulit pa sa mga susunod na araw. Nang maibigay ng bata kay Doris ang sulat, ay nagbalik na siya sa akin. At dala nito ang sagot sa sulat na pinadala ko. Isang papel ang binigay sa akin ng bata. May maikling mensahe yun para sa akin.
Napangiti ako sa nabasa ko. Nasasabik na ako sa mga susunod na mangyayari. Nagpasalamat ulit ako sa bata bago pa siya tuluyang umalis. Bigla kong nagkubli nang makita kong paparating si tatay. Nakita pa niya ang batang inutusan ko. Nakita kong kinausap pa niya. Pero sandali lang yon. Sana lang hindi tungkol sa akin ang tinanong. Baka kasi madulas ang bata at may mabanggit siya tungkol sa ipinagawa ko sa kanya. Pero sa palagay ko naman ay walang kinalaman sa akin ang itinanong sa kanya ni tatay. Tapos na kaming maghapunan ni tatay. Lumapit ako sa kanya, nabitbit ang isang bote ng lambanog. Umupo ako sa upuang nasa harap ni tatay. Inilagay ko sa mesa ang 2 maliit na baso at tinagayan ko ng lambanog. Ano yan? Bakit tinatagayan mo ko? Medyo malamig po kasi ang panahon ngayon, tay. Masarap magpainit. Saka para makatulog tayo na maayos. Parang ngayon mo na lang uli ginawa to Naniyaya mo kong uminom. Oo nga po, tay. Na-miss nyo rin po pala. Abay, oo naman. Tinungga ni tatay ang laman ng basong nasa harap niya. Ako man ay tinungga rin ang laman ng basong para sa akin. Pero hindi napapansin ni tatay na konti lang ang nilalagay ko sa aking baso. Pero mataas ang tagay ko kay tatay. Plano ko talaga ng gabing yon ay lasingin siya. Dahil yon sa aking binabalak gawin. Nangalahati na sa bote ang lambanog na nasa harapan namin. Nakita kong pumipikit-pikit na si tatay. Kaya inalalayan ko na siya para dalhin sa katring kanyang higaan. Wala naman siyang imik nang dalhin ko siya sa tutulugan niya. Pagkalapat ng likod sa katre ay agad ditong nakatulog. Pasensya na po, tay. Pero kailangan gawin ko po ito para hindi niyo ako mapigilan. Dahil alam kong lasing si tatay at kung magising man ito ay kinabukasan na, kaya kinuha ko na ang isang bag at isinilid ko doon ang ilan sa aking mga damit. Magkikita kami ni Doris ng gabing yon. Gagawin na namin ang aming napagkasunduan. Iiwan ko na si tatay. Iiwan na rin niya ang kanyang nanay para magsama na kami. Lalayo kami ni Doris doon sa lugar na hindi nila kami masusundan. Hindi rin nila malalaman kung saan kami pupunta. Gagawin namin yon para hindi na nila kami mapakialaman at hindi na kami mapaghiwalay. Sa probinsya na kung saan ay walang kinalaman sa pinagmulan ng aming angkan at ganun din kay Doris, doon kami pupunta. Kaya pinili namin ang probinsya ng Antique. Sa probinsyang alam naming magiging estranghero kami. Pero mas mainam na doon kami magsimula ni Doris ng bagong buhay. Ang mahalaga lang sa akin ng mga pagkakataong yun ay kasama ko siya. Magiging masaya na ako at alam kong kakayanin ko ang lahat basta't kasama ko lang ang babaeng mahal ko. Dala namin ni Doris ang perang pareho naming inipon para sa aming pagsisimula. Isang baryo na malayo sa bayan sa probinsya ng Antique ang aming piniling tirahan. Humanap kami ng matitirhan at sa pagtanong-tanong namin ay may isang lumang kubo na pinarerentahan ang inalok sa amin. Maayos pa ang kubo kahit na luma na. Pwede na yun para sa aming pagsisimula. Dahil sanay naman ako sa gawaing bukid, kaya sinaka ko na lamang ang lupa na malapit sa aming tirahan at nagtanim ako ron ng sari-saring gulay. Kasama na roon ang bawang. Nakita yon ng may-ari ng lupa. Sa pag-uusap namin ay wala namang naging problema. Hindi ko naman inaangkin ng lupa, kundi tatamnan ko lang. Isa pa, makikinabang din siya.
Ako na rin ang naglalako ng mga bunga ng gulay na aking itinatanim. Pero ang pinakamahalaga dun at pinakamarami ay ang bawang. Minsan din, umaangkat ako at namimili ng iba pang mga gulay sa mga magsasaka na pinapatungan ko na lamang ng presyo para sa karagdagang kita. Totoong naging mahirap sa amin ni Doris ang pagsisimula ng buhay. Pero dahil magkasama kami, kaya alam kong kakayanin namin yun. Dahil malayong malayo kami sa kinaroroonan ng aming mga magulang, kaya wala kaming balita tungkol sa kanila. Yun naman talaga ang nais naming mangyari para hindi na nila kami mapakialaman. Kapwa masakit din sa amin ni Doris na mapalayo at mawalay sa mga taong mahalaga sa amin. Yun nga lang, hindi nila kami kayang maintindihan. Mahirap naman din kung kami ni Doris ang maghihiwalay. Kaya pinili na lang namin na kami na ang lumayo na magkasama. Pagkalipas ng ilang buwan naming paninirahan sa Antique, ako bilang tindero ng bawang at mga gulay, samantalang si Doris ay nanatili lang sa aming maliit na kubo. Naging maayos at mapayapa naman ang aming pagsasama. Hanggang sa magdalang tao ang asawa ko. Ingat na ingat kami sa kanyang pinagbubuntis. Hindi naman naging mahirap para kay Doris ang kanyang kalagayan. Sagana rin siya sa mga masusustansyang pagkain dahil nga nagtatanim ako ng mga gulay at umaangkat din. Kaya sagana sa mga sariwang gulay ang asawa ko na siya naming madalas na iniluluto. Lumipas pa ang mga buwan ng pagdadalang tao ni Doris. Maimbing kaming natutulog ng gabing yon nang may marinig kaming tila kumakalahig sa ibabaw ng bubong. Ang kapal ng muka. Akala yata niya matatakot niya ako. Nagising si Doris. Narinig pala niya na tila may kinakausap ako at nagagalit. Bakit yun, Lucio? May kaaway ka ba? Sino sinasabihan mo na makapal ang mukha? Makinig ka, Doris, ha? Makiramdam ka rin. Nakiramdam si Doris. Muli ay lumikha ng ingay ang nilalang na nasa itaas ng aming bubong. May aswang. May ibong aswang sa taas ng bubong. Yun ang lumilikha ng ingay. Hindi ba ang kapal ng kanyang mukha? Hindi niya yata alam kung sinong gusto nilang biktimahin. Hayaan mo lang siya. Naamoy kasi niya ang pagbubuntis ko. Interesado sa ating anak. Akala naman yata ng aswang na yun ay makukuha nila ng ganun lang kadali ang anak natin. Tumayo ako sa aking pagkakaupo. Oh, saan ka pupunta, Lucio? Nakakalalaking ibong aswang na yun eh. Gusto yata niyang masampulan. Huwag mo nang pag-aksaya ng oras ang ibon na yun. Nakakaloko kasi. Wala naman siyang magagawa eh. Saka mamaya lang titigil na yun. Dahil alam niyang hindi niya magagawa ang kanyang plano. Sigurado ka? Oo naman. Kaya wag mo nang pagurin pa ang sarili mo. Pabayaan mo na siya, halika na rito. Mamaya aalis din yun. Saka hindi rin ako papayag na pakialaman niya ang anak natin. Ano ka ba? Dahil sa mga sinabi ni Doris, ay pumayapa na ang isip ko. Bumalik na ako sa kama para ipagpatuloy ang pagtulog. Saka, naniniwala naman ako kay Doris. Hanggang sa dumating ang 9 na buwan ng pagbubuntis ng asawa ko. Galing ako nun sa paglalako ng mga bawang at gulay. Nang hindi ko dinatnan sa labas ng bahay ang asawa ko. Kadalasan kasi, naghihintay siya sa harap ng munti naming kubo at inaabangan ang pagdating ko. Doris? Doris? Mahal ko, nasan ka? Doris? Nagtataka ko na tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng aming bahay. Dinatnan ko si Doris na nakahiga sa aming kama
at hindi maipinta ang itsura. Halos nakangiwi na ito dahil sa kanyang nararamdaman. Doris, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Ang sakit ng tiyan ko, Lucio. Parang manganganak na yata ako. Hindi na ako nagsayang pa ng oras. Nagmadali akong lumabas ng bahay upang puntahan ang hilot na dati ko nang nakausap para magpaanak sa asawa ko. Salamat na lamang at naroon siya sa kanyang bahay nang dumating ako. Agad naman siyang sumama sa akin, dala ang kanyang mga gamit. Tumitindi na ang pananakit ng tiyan ni Doris nang dumating kami ni na Natasha. Inasikaso niya si Doris, samantalang ako naman ay inutusan ng hilot na magpainit ng tubig. Mga ilang minuto pa lang ang nakakalipas nang marinig ko na ang iyak ng sanggol. Hindi nahihirapan sa kanyang panganganak si Doris. Ibig lang sabihin ay hindi siya isinumpa ng kanyang ina sa kabila ng ginawa niyang pag-alis sa poder nito. Yun kasi ang isa sa pinaniniwalaan na kapag nahirapan daw manganak ang isang babae ay maaaring may nagbitiw ng sumpa dito, lalo na sa panahong nagdadalang tao siya. Kaya laking pasasalamat ko na hindi nahirapan ang asawa ko nang isilang ang aming panganay na anak na isang lalaki. Pinangalanan namin siya na Andre. Subalit nang isilang si Andre ay katakataka na ang maayos at kalmang panahon ay biglang nagbago. Dumilim ang kalangitan at bumuhos ang malakas na ulan. Hindi namin mawari kung anong ibig sabihin ng pangyayaring yon. Kami man ay nahihiwagaan at ayaw rin naming iugnay yun sa mga bagay na may kinalaman sa aming pagkatao. Lalo na't hindi naman namin isinasabuhay ang tungkol dito. Dahil hanggat maaari ay isinasantabi namin yon ni Doris. Hindi namin yun pinag-uusapan sapagkat ang tungkol sa bagay na yon ang dahilan kung bakit parehong tutol sa aming relasyon ang aming mga magulang. Hindi raw kami nababagay sa isa't isa, kundi dapat naming kamuhian at itakwil dahil yun sa tinataglay naming pagkatao. Magkaiba man ang uri ng lahing aming pinagmulan, ay hindi yun namin pinag-uusapan hanggang patuloy na lumalaki ang aming anak. Kundi ang gusto namin ay mamuhay na normal si Andre. Isang batang mabait, may kakulitan, pero masunurin ang aming anak. Pinupuno namin ng pagmamahal si Andre. Gusto naming lumaki siyang mabuting bata dahil ang nais namin ay maging malusog siya at malakas ang katawan. Kaya naman, sinanay namin na kumain ng gulay. Sinanay rin namin siya sa mga trabahong kaya niyang gawin kasama ko. Kaya naging katulong ko siya sa mga trabaho sa bukid at maging sa paglalako ng mga paninda kong gulay. Ayos po to, Itay ah. Napaubos po natin ang tinda nating mga gulay na narito po sa kariton. Paano? Mahusay kang mag-alok eh. Tapos ang lakas-lakas pa ng boses mo. Naririnig kagad nila kung anong paninda natin. Siyempre naman po, Tay, para po malaman nila at bumili po sila sa atin. Saka siyempre, may dala kang swerte sa amin ng nanay mo, anak. Oo naman po. Talagang swerte po kayo sa akin. Kasi may gwapo kayong anak. Namana sa kanyang tatay. Ayos yan, Tay. Kaya lang, kapag narinig po yan ni nanay, tsak na hindi po yung papayag na sa inyo po ako nagmana. Hayaan mo lang siya. Total, wala naman ang nanay mo dito eh. Hindi niya malalaman. Sa bagay po. O tara na. Tulungan mo na akong itulak tong kariton natin para makauwi na tayo. At baka mamaya hinihintay na tayo ng nanay mo. Pero Tay, daan po muna tayo sa karinderya. O bakit? Nagugutom ka na ba? Di ba kakatapos lang natin kumain ng banana Q na binili natin kanina doon sa may aling naglalako?
Ang itay talaga oh. Di niyo po naalala si nanay? Siyempre po, ibibili po natin siya ng paborito niyang siopaw na bola-bola para po may pasalubong tayo sa kanya. Kaya dadaan po tayo sa karinderya. Di mo talaga nakakalimutan pasalubungan ng nanay mo, ha? Siyempre po, kasi love na love ko po si nanay. Kayo po ba? Hindi niyo po ba love si nanay? Siyempre, love na love ko ang nanay mo. Kaya lang, nagiging makakalimutin ng tatay mo, anak eh. Kaya nga nandiyan ka para laging magpaalala sa akin ng mga bagay na nakakalimutan ko. Hayaan niyo po tay, ako po ang lagi magpapaalala sa inyo. Gaya ng sinabi ng anak ko, ay dumaan kami ng karinderya na nagbebenta rin ng siopaw. 3 pirasong siopaw ang binili ko. Siyempre may ibig sabihin yun. Kaya lang, pagdating ng bahay, ay kami rin naman ni Andre ang siyang kakain ng 2 siopaw. Dahil 1 piraso lang ang magiging kabahagi ni Doris. Sa ganung paraan ay masaya naming pagsasaluhan ang 3 siopaw na aming binili. Nag-iisa man naming anak si Andre, pero hindi namin siya pinalaki sa layaw. Hinayaan rin namin siyang maging palakaibigan sa kahit sinong batang kaedad niya. Pero syempre, may natatangi siyang kaibigan na talagang close sa kanya. Yun ay walang iba kundi si Iboy. Halos kasing edad din niya ito. Madalas puntahan ni Iboy ang aming anak sa aming bahay para yayaing maglaro. Teka Andre, anong gagawin natin dito sa lawa? Bakit mo ako'y sinama rito? Iboy, dito tayo manghuhuli ng alimasag na pwede natin pang ulam. Aba, mahirap pulihin yun ah. Mamaya sipitin pa tayo nun eh. Ano ka ba naman Iboy? Kayang-kaya kong manghuli ng alimasag sa putikan ano? Kasi tinuruan ako ni tatay. Pero hapon ni, mamaya abutan pa tayo ng dilim dito sa lawa. Okay lang yon Iboy. Ano bang okay ang sinasabi mo? Paano kung biglang may dumating ditong aswang? Hala, ano bang aswang ang sinasabi mo Iboy? Wala namang aswang. Ano bang wala? Meron kaya? Kahapon nga lang narinig ko yung sinasabi ng mga kapitbahay namin na may nakita daw na aswang dito sa putikan. Aswang sa putikan? Anong klaseng aswang yun? Dito nagtatago sa putikan? Ewan, basta sabi nila, dito daw naglalagi sa lugar na malapit sa lawa. Aswang daw na nabubuhay malapit sa lugar na mapuputik. Meron ba nun? Meron nga. Dito nga nila nakita malapit sa lawa. Kaya delikado tayo rito. Baka mamaya, bigla na lang magpakita sa atin yung aswang. Tapos, kung anong gawin sa atin. Di, sabuyan natin ng putik. Ewan ko na lang kung may magawa pa siya kapag puro putik na ang kanyang katawan. Ewan ko sa'yo, Andre. Ang dami mong alam. Kasi nga, hindi naman talaga totoo ang mga aswang eh. Kaya hindi ako natatakot doon. Saka, kahit kailan, wala naman sinabi sa akin sina nanay at tatay tungkol sa mga aswang eh. Kaya hindi ko rin alam ang itsura nila. Ang sabi ng mga nakakita ay nakakatakot daw ang kanyang itsura. Malaki at nanlilisik ang mga mata. Tapos ang balahibo niya, matitigas na para bang alambre at maraming mga panusok. May mahaba at matutulis din daw na kuko sa kamay at paa. Tapos parang yung nguso daw, para bang nguso ng baboy damo. Tapos tumutulo pa daw yung laway. Ang tawag daw sa ganun ay aswang korkor. Ang pangit pala ng itsura niya, Iboy. Nakakatakot ang itsura niya. Diyos ko po, mukhang nakakita na ako ng aswang na korkor ah. Ha? Nakakita ka na ba ng aswang na korkor? Saan, Iboy? Iboy, relax ka lang ah. Huwag kang kikilos. Steady ka lang. Bakit nga? Yung aswang korkor na sinasabi mo, mukhang siya yung nasa likuran mo. Kaya huwag kang gagalaw. Huwag ka ring lilingon. Baka lalo siyang magalit. Totoo ba yan sinasabi mo, Andre? Totoo ba yan? Oo, Iboy. Kaya pagbilang ko ng 3, takbo tayo. Sumunod ka sa akin, ha? Oo, Andre.
At baka lamunin ako ng buhay ng aswang korkor na to. 1, 2, 3, takbo, Iboy! Halos liparin ng batang si Iboy ang daan papalayo. Wag lang siyang atakihin ng aswang na sinabi ni Andre. Kasunod niyang tumakbo ang anak ko na tila wala naman sa mukha nito ang takot, kundi humagalpak pa ito ng tawa nang makita ang itsura ng kaibigan na takot na takot. Ano nangyari sa'yo, Iboy? Ang bilis mo pala tumakbo. Natural. Kung sakmalin ako ng aswang na korkor na nakita mo. Ano ka ba? Wala namang aswang eh. Prank ko lang yon. Gusto ko lang makita kung paano ka matakot. Anong prank ang sinasabi mo? Eh di prank. Joke lang. Hindi totoong may nakita akong aswang, Iboy. Ang sama-sama ng ugali mo, Andre. Halos mahulog na ang puso ko at muntik na akong maihisa sa lawal ko dahil sa takot. Tapos sasabihin mo, joke lang yon. Ang sama mo. Eh kasi naman, Iboy, masyado ka matatakotin eh. Ang lakas ng nervyos mo. Ganun pala ang itsura mo kapag natatakot ka. Nakakatawa ka talaga. Nakuha mo pa talaga akong pagtawanan. Hindi ka na naawa sa akin. Muntik na akong atakihin sa puso. Ang sama mong kaibigan, Andre. Alam mo ba yon? Ang sama-sama mo. Ito naman, nagalit ka agad. Joke nga lang, di ba? Paano hindi ako magagalit? Nakakagalit talaga ang ginawa mo sa akin. Akala ko pa naman best friend tayong dalawa. Tapos, pinagtripan mo lang ako ng ganito. Oh, sorry na. Hindi na mauulit. Huwag ka na magalit. Nakakainis ka, Andre. Sasabihin ko to sa tatay at nanay mo. Tiyak, papaluin ka nila. Naku, wag na. Sorry na talaga, Iboy. Huwag mo akong isusumbong sa kanila. Sige, suntukin mo na lang ako kahit saan para makaganti ka. Basta wag mo lang akong isumbong sa kanila, please naman oh. Oh, takot ka naman pala mapagalitan at mapalo eh. Pero ang lakas ng loob mong pagtripan ako. Sige na, sorry na talaga. Pasensya ka na sa akin, Iboy. Promise, hindi na kita pagtitripan. Hindi na ako magpaprank sa'yo, hindi na ako magjo-joke. Hindi na nga nagsumbong si Iboy sa amin. Pero si Andre na mismo ang nagkwento ng tungkol sa ginawa niyang kalokohan sa kanyang kaibigan. Siyempre, wala kaming magagawang mag-asawa kundi ang pagsabihan na lang siya at intindihin. Lalo na't mga bata yon. Normal lang na minsan ay nakakagawa ng kalokohan. Ang mahalaga lang naman dun ay walang sino man ang nasaktan o napahamak. Pero pinagsabihan namin si Andre na wag na niyang uulitin yon. Dahil kapag inulit niya pa, ay tuluyan ng magtatampo si Iboy sa kanya at baka hindi na ito makipagkaibigan pa sa kanya. At syempre, magagalit kami sa kanya. Siya namang ayaw naming mangyari sa aming anak. Minsan isang hapon, galing sa pakikipaglaro si Andre nang umuwi itong matamlay. Agad napansin yun ng asawa kong si Doris. Napansin mo ba yun, Lucio? Mula nang umuwi galing sa pakikipaglaro si Andre, matamlay na siya. Baka pagod lang siya. Lapitan natin para mausisa siya. Baka mamaya may mabigat siyang problema. Nilapitan namin ni Doris si Andre. Talagang walang sigla ang aming anak. Halos ayaw ngang magsalita habang tinatanong ko siya kung may sakit. Wala naman po masakit sa akin, Tay. Ayos lang po ako. Andre anak, hindi mo kailangan maglihim sa amin. Kahit ano pa yan, ay dapat sabihin mo sa amin. Oo nga naman, anak. Hindi kami mapapalagay ng tatay mo kung ganyang matamlay ka. Pinilit kong paaminin si Andre kung ano nga ba ang dahilan ng katamlayan niya. Bago pa niya sagutin ang tanong ko, ay patakbong lumabas ng bahay si Andre dahil nasuka ito na tila siraan tiyan. Nakasunod lang kami ni Doris na puno na ng pag-aalala sa sitwasyon ni Andre. Anak, hindi na maganda itong nangyayari sa'yo, ha? Baka kumapano ka. Doris, mas maigi siguro
kung dalhin na natin si Andre sa albularyo. Baka mamaya ay pinaglalaroan na siya ng kung anong maligno. Dahil ayaw naming may masamang mangyari kay Andre at baka kung saan pa mauwi ang kanyang nararamdaman, kaya dinala na namin siya sa isang kilalang albularyo. Agad na inalam ng albularyo ang tunay na kalagayan ni Andre. Isa lang ang sinabi ng albularyong tumingin sa kanya: may sakit ang anak ko na hindi madaling gamutin. Kahit ang mga mabibisang halamang gamot ay hindi ito mapapagaling. Pero sinubukan pa rin ng albularyo, pero nakita namin na patuloy sa panghihina ang aming anak. Lucio, anong gagawin natin? Hindi ko kayang mawala si Andre. Ikamamatay ko yon. Ako man, Doris. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa nag-iisa nating anak. Hindi ko kayang makita na patuloy sa panghihina at nahihirapan si Andre. Dahil sumuko na ang kilalang albularyo para gamutin ng anak ko, kaya dinala na namin ito sa totoong doktor. Kaya lang, nagastusan lang kami, pero hindi pa rin matukoy ang tunay na sakit ng anak ko. Hindi pa rin naging maayos ang kalagayan nito. Nakikita ko lang na tila nababawasan ang sakit na nararamdaman ni Andre kapag binibisita siya ng kanyang kaibigan. Pagaling ka, Andre, ha? Kasi marami pa tayong gagawin eh. Maglalaro pa tayo. Hindi ko alam kung makakapaglaro pa tayo, Iboy. Ano ba sinasabi mo? Siyempre, makakapaglaro pa tayong dalawa. Mag-aabulan pa tayo. Manguhuli pa uli tayo ng mga alimasag doon sa lawa. Tapos, magpapalipad pa tayo ng tsaranggola. Maliligo pa tayo sa ilog. Basta, marami pa tayong gagawin. Baka hindi na mangyari yun, Iboy. Kasi, baka mawala na ako. Uy! Ano ka ba? Huwag ka nagsasalita ng ganyan. Joke na naman ba yan? Hindi yun joke, Iboy. Kasi nangihina na talaga ako araw-araw eh. Hirap na nga akong bumangon eh. Basta, Andre, gagaling ka pa. Di ba ginagawa naman lahat ng tatay at nanay mo lahat para gumaling ka? Pero hindi pa rin ako gumagaling, Iboy eh. Basta gagaling ka, Andre. Saka ipagpipray ko na gumaling ka pa. Sana nga, Iboy. Kasi gusto ko pa talagang maglaro tayong dalawa. Ang usapan ng magkaibigan ay narinig namin ng asawa ko. Hindi namin kinaya ang aming mga napakinggan. Parehong hilam sa luha ang aming mga mata. Napakasakit isipin na nawawalan na rin ng pag-asa si Andre. Nagagaling pa siya. Pero hindi kami papayag na may masamang mangyari sa kanya. Lucio, hindi ko na kayang makita pang nahihirapan ng anak natin. Doris, napakasakit. Masakit sa dibdib. Yung ganitong nakikita natin na parang gusto ng sumuko ni Andre. Parang dinudulog ang puso ko. Hindi ko kakayaning mawala siya. Wala na tayong ibang pwedeng pagpilian, Lucio. Kahit mahirap sa loob ko, isang bagay na lang ang dapat nating gawin para iligtas ang anak natin. May paraan kang naiisip, Doris? Oo, Lucio. Isang paraan na ayoko sanang gawin. Dahil ang nais ko nga ay isang simpleng buhay lang. Isang payapang buhay para sa anak natin. Kaya lamang, kung yun na lang ang tanging paraan, para hindi siya mawala at makasama pa natin siya, mapipilitan na akong gawin yun. Teka, hindi kita maintindihan, Doris. Lucio, kailangan maisalin ko na sa kanya ang aking pagiging aswang. Ano? Yun na lang ang tanging paraan para mawala ang sakit ni Andre at tuluyan siyang gumaling.
para hindi rin siya mawala sa atin. Yun ang dahilan kung bakit ayaw ng tatay ko kay Doris, sapagkat mula sa lahi ng aswang ang pamilya ni Doris. Ayaw niyang magkaroon ng manugang na may lahing aswang. Pero sa kabila ng ganung lahi ni Doris, ay tinanggap ko siya at minahal. Isa pa, kahit aswang si Doris, ay nagagawa niyang pigilan ang kanyang pagkaaswang. Natutulog lang yon sa katauhan niya. Dahil nga, hindi rin siya kumakain ng pagkaing magpapalakas sa isang aswang. Iniiwasan niya ang pagkain ng mga sariwang laman ng hayop at pag-inom ng dugo. Lalo na ang tumikim ng dugo at laman ng tao. Hindi niya yung ginagawa dahil ang nais niya ay magbago. At dahil yon sa aming pagmamahalan. Kailangan ba talagang gawin yun, Doris? Lucio, wala na ako naiisip na iba pang paraan. Hindi rin tayo maaaring maghintay pa at magbakasakali, lalo na't patuloy sa panghihina ang katawan ni Andre. Kung hindi pa tayo kikilos, baka isang araw ay mawala na ang anak natin. Hindi pwedeng mangyari yun. Patuloy na tumututol ang isipan ko. Hindi ko lubos maisip na magiging aswang ang nag-iisa naming anak. Kaya lang, sabi nga ni Doris, wala nang ibang paraan. Kaya paano pa ako hahadlang kung yun na lang ang pwedeng gawin para hindi mawala ang nag-iisa naming anak. Kaya ng gabing yon ay may ipinainom na halamang gamot si Doris sa aming anak. Kailangan wala itong malay at natutulog kapag ginawa niya ang pagsasalin ng pagiging aswang. May mga ritual at orasyon na ginawa si Doris. Hindi ko yun maintindihan, kaya pinanood ko na lamang. Mula sa bibig ng asawa ko ay may inilabas siyang itim na bagay na tila maliit na bato. Ipinasa niya yon sa pamamagitan ng bibig, diretso sa bibig ng aming anak. Pagkalapit nun ni Doris ay biglang nanginig ang katawan ng asawa ko. Nag-alala ko, pero ang bili niya ay pabayaan ko lang siya dahil bahagi yon ng proseso. Nawalan ng malay si Doris. Labis ang pag-aalala ko. Subalit saglit pa, nagkamalay agad ito at agad niyang nilapitan si Andre. Pawisan ng aming anak, kaya kinuha niya ang isang malinis na bimpo at pinunasan ito ng pawis. Kumusta na si Andre? Maya-maya lang, mawawalan na ng bisa ang halamang pinainom ko sa kanya. Kaya magkakamali na siya. Yung tungkol naman sa ipinasa mo sa kanya. Taglay niya na yun ngayon. Taglay niya na ang pagiging aswang, Lucio. Nailipat mo na sa kanya? Ibig sabihin, wala nang bisa sa'yo? Hindi. Kundi nananatili pa rin sa akin pagkatao ang pagiging aswang. Yun nga lang, maging siya ay katulad ko na rin. Pero mas malakas. Mas magiging mapanganib siya, Lucio. Kailan yun magkakaroon ng bisa kay Andre? Sa takdang panahon. Pagsapit niya ng 12 anyos, mag-uumpisa ng magbago ang lahat sa ating anak. Dahil sa pangyayaring yon, kailangan maging handa kaming mag-asawa at tanggapin ang magiging pagbabago sa aming anak. Kaya lang, hindi pa namin yun masasabi kay Andre. Habang nakatingin kaming mag-asawa sa natutulog naming anak at patuloy siyang pinakikiramdaman, ay biglang dumilat ang kanyang mga mata. Nay? Tay? Bakit po? Ano pong nangyari sa akin? Wala, anak. Wala. Pero parehas kayo nakatingin sa akin pagising ko. Bakit po? Pinagmamasdang ka lang namin, anak. Medyo napahaba kasi ang tulog mo. Ano, Andre? Kumusta na ang pakiramdam mo? Tay, parang may pagbabago po. Parang may kakaiba. Kakaiba? Anong kakaiba, anak?
Parang wala na po akong nararamdamang masakit sa katawan ko eh. Tapos, hindi na po ako nakakaramdam ng panghihina. Para bang ang lakas-lakas ng katawan ko. Masigit pa po sa dati. Talaga anak? Yun na ba ang pakiramdam mo ngayon? Kung ganun, mahusay pa lang talaga. Ang alin po? Kwan, ang gamot na ipinainom sa'yo ng nanay mo, bukod sa nakatulog ka ng maimbing, ay lumakas pa ang pakiramdam mo paggising mo. Ibig sabihin siguro, magaling ka na anak. Oo nga po, Tay. Masigna na po ang pakiramdam ko eh. Nay, thank you po Kasi po, hindi niyo po ako pinabayaan. Kayo po ni Tatay. Siyempre anak, hindi ka namin pababayaan ng tatay mo at gagawin namin ang lahat para gumaling ka. Pagkatapos na masalinan ni Doris ng pagkaaswang si Andre, ay tuluyan ng nagbago ang katawan ng bata. Naging masigla ito at lumakas. Masaya kaming makita na bumalik sa dating sigla ang aming anak. Subalit naroon din ang kalungkutan kapag naiisip ko kung anong tunay na dahilan kung bakit gumaling si Andre. Ang tanging mahalaga lang sa amin ay makakasama pa namin ng matagal ang aming nag-iisang anak. Hindi siya tuluyang mawawala sa amin. Kung anuman ang maaaring mangyari kay Andre, saka na lang namin yun iisipin. Sa paggaling ni Andre, ay nanumbalik ang kanyang kasiglahan. Muli ay nakasama ko siya sa pagtatanim sa bukid at paglalako ng mga gulay na aming inaani. Siyempre, hindi pa rin napapantayan ang kasiyahan niya bilang bata na makasama ang kanyang mga kalaro. Hanggang sa lumipas pa ang mga buwan at taon. Ano ka mo? Hindi ka muna sasama sa akin sa pagtitinda ng gulay, anak? Opo, Tay. May pupuntahan lang po kami ng kaibigan ko si Iboy. Baka naman mamaya kung saan lang kayo pupunta, ha? Hindi po, Tay. Doon lang po sa may kakauyan. Sabi po niya kasi, may naliligaw po doon na usay. Ano na naman gagawin niyo sa usa? Manguhuli po kami ni Iboy para po may maulam po tayo. Kasi masarap po ang tapang usa, Tay. Natikman ko na po yun dati, dun po sa bahay ni na Iboy, na ginawa po ng lola niya. Ay nako, ikaw talagang bata ka. Kung ano-anong naiisipan mo. Huwag po kayong mag-alala. Mag-iingat naman po ako eh. O basta huwag kayo magpapaabot ng dilim, ha? Bakit po, Tay? Nag-aalala po ba kayo ni Nanay? Dahil may bali-balita na naman po na may aswang na gumagala dito sa lugar natin? Hindi naman po totoo yun, di ba? Kuwan kasi anak. Mas maigi na rin yung nag-iingat tayo. Kung totoo man o hindi yung kwento tungkol sa aswang, ang mahalaga ay mag-ingat tayo. Narinig mo naman ang sinabi ng nanay mo. Mas mabuti pa rin na nag-iingat tayo. Kaya dapat huwag kang magpapagabi. Opo, Tay, tatandaan ko po. Sige po, aalis na po ako. Baka naghihintay na po sa akin ng kaibigan ko eh. Habang papalayo ang aming anak at pinagmamasdan namin siya ng asawa ko, masaya kami na okay na siya. Pero sa kalooban namin ay naroon pa rin ang labis na pag-aalala. Natatakot ako, Lucio. Saan? Ano ba kinakatakot mo? Hindi natin maitatago ng habang buhay ang tungkol sa pagkatao ngayon ni Andre. Doris, malay mo. Maging katulad mo siya, di ba? Kayanin niya, mapigilan niya kung anumang mararamdaman niya. Sana nga. Kundi magkakaroon tayo ng malaking problema. Dumaan si Andre sa bahay ng kanyang kaibigang si Iboy. Naroon ang Lola Erlinda ni Iboy nang magpunta roon ng anak ko. Kailangan niyang dumaan para sa gamit na kakailanganin nila. Yun ay ang pana at patalim na gagamitin sa gagawin nilang panguhuli ng ligaw na hayop sa gubat. Akala ko matatagalan ka pa, Andre eh. Kasi ginawa ko muna yung ibang gawain sa bahay namin eh.
para hindi ako mapagalitan. Tingnan mo nga naman, Andre. Abay talagang okay ka na palang talaga. Magaling ka na. Opo, Lola Erlinda, magaling na po ako. Alam mo ba, nung may sakit ka pa, nakikita ko ang kaibigan mong si Eboy na umiiyak. Si Lola talaga ang daming sinasabi. Abay bakit? Wala naman ako masamang sinabi Ikinuwento ko lang dito sa kaibigan mo kung anong ginawa mo nung may sakit si Andre. Talaga, Pards, umiiyak ka? Minsan, kasi nga naaawa ako sa'yo Saka siyempre, ayoko mawala ka, no? Kasi, mawawalan ako ng kaibigan, ng best friend. Salamat, Iboy Pero hindi na mangyayari yun. Kasi nga, magaling na ako, di ba? Wala na akong sakit. Maigi naman kung ganon. O sige na, lumarga na kayong magkaibigan. Pumunta lang kayo sa pupuntahan nyo. Lola, dala po namin yung patalim para po sa proteksyon po namin. Basta't mag-iingat lang kayo. Saka huwag magpapagabi at mahirap na. Nag-aalala rin po ba kayo tungkol po sa napapabalitang aswang, Lola Erlinda? Medyo. Kasi nga may mga nangyari na dito sa baryo natin na totoong hindi ka panipaniwala at mahirap ding malaman kung sinong gumagawa. Kaya dapat doblehin ang pag-iingat. Nagpunta na sa gubat ang magkaibigan. Dala ang mga gamit sa pangangaso. Minsan ko nang isinama si Andre sa ganung gawain. Kaya tiwala kong kaya nila ng kaibigan niyang si Iboy. Kaya lang, habang nag-aabang sila ng ligaw na hayop, ay hindi mapalagay si Andre. Pards, ano ba nangyayari sa'yo? Parang kanina ka pang hindi mapalagay Ewan ko ba, Iboy? Para kasing nanunuyo ang lalamunan ko Tapos parang nananakit ang katawan ko. Nako, baka mamaya bumalik yung sakit mo. Hindi naman siguro. Kasi hindi naman ako nangihina Sa pakiramdam ko naman ay malakas ako. Baka naninibago ka lang. Dahil matagal na rin yung huling nagpunta tayo dito sa gubat para mangaso. Siguro nga, Iboy. Baka maya-maya lang, mawawala na tong kakaiba kong nararamdaman. Halika. Lumipat tayo dun sa ibang lugar. Baka sa ibang lugar tayo makakita ng mahuhuli nating usa. O kahit baboy damo na lang. Sige, sa ibang lugar tayo. Aray! Oh, ano na naman nararamdaman mo, Pards? Ewan ko ba? Bigla na lang talaga akong nakakaramdam ng kakaiba. Parang, Iboy, parang gusto kong umuwi na lang Sigurado ka ba? Uwi ka na? Oo, nahihirapan ako Baka kailangan ko ng pahinga. O sige. Samahan na kita. Uuwi na rin ako. Balik na lang tayo sa ibang araw. Hindi, Iboy. Ako na lang ang uuwi. Sayang naman. Nandito ka na rin lang Ituloy mo na lang ang paghihintay sa hayop sa gubat na magagawi dito. Pero, paano ka, Andre? Ayos lang naman ako Kaya kong umuwi mag-isa. Sure ka? Oo naman, kayang-kaya ko. Nauna nang umuwi si Andre. Habang naglalakad papauwi ang anak ko, ay nahihirapan siya sa kakaiba niyang nararamdaman. Ano ba to? Ano ba nangyayari sa akin? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Nanunuyo ang lalamunan ko at sumasakit ang mga buto-buto ko. Bumabalik yata ang sakit ko Pero hindi naman ako nangihina. Nagpatuloy lang sa paglalakad si Andre nang masalabid ang kanyang paa sa nakakalat na sanga ng puno sa kanyang dinaraanan. Hindi pa siya nakakalayo noon sa kinaroroonan ni Iboy. Aray ko! Aray! Ang malas ko naman! Nadapa pa ako! Tumayo mula sa pagkakadapa si Andre dahil nga naitukod niya ang kanyang dalawang kamay sa lupa nang bumagsak siya, kaya nadumihan yun. Ipapagpag sana niya ang dumikit na lupa at dumi sa kanyang kamay nang magulat siya nang mapatingin siya sa kanyang mga braso.
Ha? Hindi pwede to. Anong nangyayari sa mga braso ko? Bakit ganito? Bakit nagkaroon ng makapal at matitigas na balahibo? Nagkaroon din ako ng matutulis na kuko. Ah! Ano nangyayari sa akin? Ah! Samantala, mula naman sa kinaroroonan ni Iboy, ay narinig niya ang sigaw ng aking anak. Kaya nataranta ang bata. Ha? Sigaw yun ng kaibigan ko ah. Mukhang may di magandang nangyari sa kanya. Pupuntahan ko siya. Hindi pa siya ganung nakakalayo. Nagmamadaling tumakbo si Iboy para sundan ang kaibigan niya. Nakita niya ito sa di kalayuan, kaya tinawag niya si Andre. Andre! Pards! Anong nangyari sa'yo? Ba't ka sumigaw? Nilingon lang ni Andre si Iboy at nagmamadali na itong tumakbo papalayo. Iniwan na si Iboy at walang lingon-lingon na tumalilis. Wala. Anong nangyari doon? Parang natakot sa akin at nagmamadaling tumakbo. Okay lang kaya si Andre? Ang labo talaga niya. Siya ang may gusto na mga aso kami tapos siya pa ang unang umuwi. Dahil di raw maganda ang nararamdaman niya. Ay nako, ewan ko ba sa kaibigan ko? Nang makarating sa aming bahay si Andre, ay tuloy-tuloy itong pumasok sa kanyang kwarto. Kahit nakita niya kami ng nanay niya, ay hindi niya kami pinansin. Ano nangyari sa batang yun? Parang di tayo nakita. Pumasok sa kwarto at nagkulong. Bakit nga kaya? Pinuntahan ko si Andre at kinatok sa kanyang kwarto. Inutusan kong buksan ang pinto, pero hindi niya sinunod. Andre anak, bakit ba ayaw mong buksan ang pinto? Ano bang problema mo? May nangyari ba sa'yo? Wala po, tay. Okay lang po ako. Asan ang kaibigan mong si Iboy? Naiwan po siya. Mag-isa na muna siyang mangangaso, nay. Mag-usap tayo, anak. Buksan mo ang pinto. Mamaya na lang po. Dito muna ako sa loob ng kwarto. Hindi na namin pa pinilit ang anak ko na lumabas ng kwarto. Pero nagtataka kami ni Doris kung anong problema ni Andre. Nang nag-uusap na kami, ay may naisip na dahilan ng asawa ko kung bakit tila ayaw magpakita ni Andre at mas gusto nitong magtago muna sa kwarto. Ba't natitigilan ka, Doris? Ano bang iniisip mo? Lucio, si Andre. Baka nagsisimula na lumabas sa katawan niya ang pagiging aswang. Anong ibig mong sabihin? Unti-unti nang lumilitaw ang pagbabago sa katawan niya. Yun marahil ang dahilan. Malapit na sumapit ang 12 taong gulang ni Andre. Kaya, tiyak na nagsisimula na rin niyang maramdaman ang pagbabago sa kanya. Anong mangyayari, Doris? Baka hindi niya kayanin pigilan ang pagiging aswang niya. Delikado yun, Lucio. Posibleng may gawing masama si Andre. Hahanapin ang katawan niya ang sariwang dugo at sariwang laman ng hayop. O mas nakakatakot, ay baka tao maging biktima niya. Nag-alala ko sa sinabi ni Doris. Magiging mahirap kay Andre kapag nangyari yun. Tuluyang masisira ang buhay ng aming anak. Hindi na matutupad ang pangarap naming payapang buhay para sa kanya. Nang sumapit ang gabi, ay kinausap naming mag-asawa si Andre. Kaya lamang, ayaw pa rin niyang sabihin ang totoong nangyari. Mas pinili ng aming anak na ilihim yun sa amin. Subalit may hinala na nga si Doris sa tunay na nangyayari sa kanya. Nang sumunod na araw, ay napansin ko ang kalungkutan ni Andre. Madalang na rin siyang lumabas ng bahay. Kaya nag-aalala sa kanya ang kaibigan si Iboy at pinuntahan siya. Lagi ka lang kasi rito sa bahay niyo eh. Kaya pinuntahan na kita. Wala kasi ako sa kondisyong maglaro, Iboy eh. Bakit? May sakit ka na naman ba? Wala naman. Mas gusto kong dito muna ako sa bahay. Ayaw mo na ba akong maging kaibigan, Andre? Hindi naman sa ganun, Iboy. May iniisip lang kasi ako. Kasi nung huling magkasama tayo sa pangangaso, narinig ko sumigaw ka.
Tapos nang sundan kita, bigla ka na lamang tumakbo papalayo. Nagmamadali kasi ako nun dahil gusto ko nang umuwi. Andre, kung may problema ka, pwede mo sabihin sa akin. Malay mo, matulungan kita, di ba? Ano ka ba? Wala naman akong problema, Iboy Ayos lang ako. Kaya salamat na lang sa pag-aalala mo sa akin. Nalulungkot ako para sa aking anak. Dahil pati ang pagiging bata niya na dapat may kalayaan sa pakikipaglaro at pakikipagkaibigan ay nagkaroon na ng hadlang. Kasabay naman ng pagbabago na yun ni Andre ay lumakas naman ang bali-balita tungkol sa mga pagpapakita ng mga kakatwang nilalang sa aming baryo. Naging usap-usapan yun sa mga umpukan ng mga taga roon na nagiging almusal ang huntahan, kwentuhan at tsismisan. May mga aswang na nagpapakita? Oo, meron na raw naging biktima. Lumalakas na rin sila dito. Nakapasok na sa baryo natin ng mga aswang. Baka may mga taga rito na aswang na rin. Posible yun, Lucio. Maaaring galing sila sa ibang lugar dahil itinataboy na siya sa pinanggalingan nila. O kaya naman ay inuubos na sila. Kaya humanap sila ng lugar na mapupuntahan at mapamumugaran. Pero ba't dito pa sa lugar natin, di ba? Basta Doris, ayokong magiging kasama kanila. Ano bang sinasabi mo, Lucio? Siyempre hindi ako sasama sa kanila. Alam mo naman na matagal ko nang pinatulog sa pagkatao ko ang pagiging aswang. Kontento na ako sa buhay natin ngayon. Pero si Andre, Doris, paano siya? Hindi pa natin nalaman totoo. Bagamat may hinala ako, ayaw kasi niyang magsalita. Basta natatakot ako. Pero Doris, kailangan na nating malaman. Kaya nang sumunod na mga gabi, ay napansin naming balisa si Andre. Kung dati maaga siyang natutulog, nabago yun. Dahil kahit maghahating gabi na, ay ramdam namin na di siya mapalagay. Dahil nag-iisa lang siya sa kanyang kwarto, nagulat kami nang marinig namin ang kanyang pagsigaw. Kaya nagmamadali kaming nagpunta sa kanyang kwarto. Pagbukas namin ng pinto, ay bumungad sa amin ang isang aswang. Naging ganap ng aswang ang aming anak. Andre! Anak! Nay, bakit po ganito? Ano pong nangyari sa akin? Bakit ako naging ganito? Anak, dito ka lang. Huwag kang aalis. Hindi ko po mapigilan ang sarili ko, Nay. Gusto kong lumabas ng bahay. Meron akong hinahanap. Nagugutom ako. Nauuhaw ako. Anak, hindi ka dapat lumabas. Dito ka lang. Sinubukan kong pigilan si Andre dahil ayaw naming lumabas siya dahil delikado yun para sa kanya. Kaya lamang, nang pigilan ko siya ay nagwala ito at nanlaban sa akin. Nagawa niya akong saktan. Huwag niyo akong pakialaman. Hindi mo ako mapipigilan. Huwag niyo akong harangan. Andre, anak! Huwag mong saktan ang itay mo! Huwag, anak! Pinipigilan niya ako. Kailangan kong makaalis. Dahil may gusto akong gawin. May kailangan akong hanapin. Hindi ko kaya ang nararamdaman kong gutom at uhaw. Hindi namin nagawang pigilan si Andre. Nanlaban siya sa akin. Kaya nagkaroon ako ng mga sugat sa muka at katawan dahil sa kanyang matutulis na kuko. Wala na akong nagawa pa, kundi hayaan na siyang makalabas ng bahay. Dumaan siya sa bintana, lumundag siya, papalabas at mabilis na tumakbo, papalayo. Tuloy-tuloy na tumakbo papunta sa kakahuyan si Andre. Kaya nagmamadali rin kaming lumabas ng bahay ni Doris. Kailangan masundan namin ang aming anak. Hindi siya dapat makita ng kahit na sino, kundi malalagay sa panganib ang buhay niya. Kaya lang, nang nasa labas na kami ng bahay, ay nakasalubong namin
ang ilang mga kalalakihan na nagroronda. Nagkakaroon na kasi ng mga aswang sa aming baryo, kaya nagpatupad na ng pagroronda ang aming kapitan. Nagtataka ang leader ng nagroronda dahil nasa labas kami ng bahay ng asawa ko ng alanganing oras. Saan ang punta niyo, Man Lucio? Aba, delikado na nasa labas kayo. May gumagalang aswang. Tapos, wala man lang kayong dalang kahit na ano na pangontra. O anumang armas. May pupuntahan lang kami ni Doris. Oo nga po, konsehal. Kaya, uuwi rin po kami kagad. O sige, pero mag-iingat kayo ha. Aalis na sana kami ng asawa ko nang may dumating na isa pa nilang kasamaan na tumatakbo. Humahangos ito na tila natatakot. Agad niyang sinabi na may nakita silang tumatakbong aswang na patungo sa may kakawyan. Agad kinabahan kaming mag-asawa dahil posibleng si Andre ang nakita niya. Nagmamadaling sumunod ang mga nagrorondang kalalakihan sa kasamahan na dumating. Pupunta sila sa kakawyan. Lucio, anong gagawin natin? Baka si Andre ang nakita nila. Halika, Doris. Sundan natin sila. Dahil mabilis na nawala ang mga nagroronda, kaya sinundan na lang namin. Narinig namin na nagkakaingay ang mga ito. Ang aming naririnig na salitaan ay tila inatake na nila ang aswang. Kasunod ay ang sigawan. Hindi maaaring magkamali ang mga pandinig namin. Isinigaw nilang napatay nila ang aswang. Diyos ko, Lucio! Narinig mo ba ang sinasabi nila? Napatay daw nila ang aswang. Hindi maaari ito. Hindi nila maaaring patayin ang anak natin. Nakapaikot ang mga nagroronda sa kanilang napatay na aswang nang makita namin. Hindi namin alam kung lalapit ba kami o wag na lamang. Pero hindi namin kayang hindi malaman ang katotohanan. Malakas ang kabog ng dibdib namin habang papalapit sa grupo ng mga nagroronda na pumatay sa aswang. Man Lucio, Aling Doris, ba't sumunod kayo dito sa amin? Gusto lang naming makita ang aswang na napatay nyo. Ayun siya, may tusok ng sibat sa katawan. Pero nasaan yung aswang pa rin? Pero maya-maya lang, babalik na siya sa dati niyang anyo bilang tao. Tahimik lang kaming nakamasid sa aswang na wala ng buhay. Pinagmamasdan namin to, pero hindi namin tiyak kung si Andre ngayon dahil nasa anyo ito ng nakakatakot na aswang. Kaya naghintay pa kami ng ilang sandali upang matiyak namin kung sino ang napatay ng mga nagroronda. Nakahinga kami ng maluwag nang makita namin na hindi si Andre ang nakaengkwentro ng mga kalalakihang nagroronda. Isang may edad na lalaki ang aswang na napatay nila. Subalit naroon pa rin ang takot sa aming mga dibdib kung nasaan na nga ba ang aming anak. Hindi namin alam kung saan namin ito hahanapin. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng pagtilaok ng manok. Hudyat yun ng pagbubukang liwayway. Oras na rin para bumalik sa kanilang anyo si Andre. Kaya niyaya na ako ni Doris para umuwi na sa bahay. Sigurado ka na kailangan na nating umuwi? Oo, Lucio. Babalik na sa dati ang anak natin. Kaya ligtas na siya. Kahit may makakita pa sa kanya. Dahil nasa normal na ang itsura niya. Umuwi na kami ni Doris. Pagdating namin ng bahay ay magulo yun. Sa isang bahagi ng bahay ay may mga balahibo ng manok ang nagkalat at ilang patay na manok na puro kagat ang katawan. Hanggang sa isa pang bahagi ng bahay ay naroon at nakahandusay ang anak naming si Andre. Hindi namin alam kung natutulog o sadyang walang malay. Nagmamadali siyang nilapitan ni Doris. Tinulungan ko na rin siya na buhatin ng aming anak at inilagay namin sa isang katre.
Pinunasan ni Doris ng maligamgam na tubig gamit ang lumang damit para alisin ang kumapit na dugo ng manok sa muka at braso. Pinalitan na rin niya ng damit. Ilang oras pa lumipas at nagising na si Andre. Tulala ito at halos ayaw magsalita. Kaya binasag na lang ni Doris ang katahimikan. Okay ka lang ba, anak? Nay, bakit po ako nagkaganito? Bakit po ako naging aswang? Ano pong nangyayari sa akin? Nay, ayoko po ng ganito. Ayoko po maging aswang. Ayoko po. Parang sinasaksak ang dibdib namin ni Doris sa nakita naming pag-iyak at paghihirap ng kalooban ng aming anak. Yung mga manok, ikaw ba ang pumatay sa kanila? Pasensya na po, Nay. Hindi ko po kasi kayang kontrolin ang gutom ko at kasabikan sa dugo. Kaya nagawa ko pong patayin yung manok para mawala ang uhaw at gutom na nararamdaman ko. Sorry po talaga. Anak, naiintindihan ka namin ng tatay mo. Nay, bakit po nagkakaganito? Paano po ako naging aswang? Ano po ba nangyari sa akin? Ayoko ng ganito. Ayoko po. Alam naming kaya nang unawain ni Andre ang lahat. Isa pa, hindi namin yun maaaring itago ng pangmatagalan. Kaya ipinaalam na namin ni Doris kay Andre ang katotohanan. Ang pagkakaroon niya ng lahi ng aswang. Maging ang pagkakaroon nito ng kakaibang sakit na ikamamatay sana niya. Pero dahil sa pagpasa ni Doris ng kanyang pagiging aswang, ay nailigtas si Andre sa tiyak na kamatayan. Kaya patawarin mo sana ako, anak. Ayoko man na maging aswang ka, pero wala nang ibang paraan para hindi ka mawala, para hindi ka mamatay. Patawad sa ginawa ko sa iyo, anak. Pero Nay, nakaligtas nga po ako sa kamatayan. Nadugtungan nga po ang buhay ko. Pero ganito naman po ang kalagayan ko. Nagiging isang halimaw. Gumagawa ng masama. Paano na po ako ngayon? Katatakutan na po ako. At tiyak papatayin din ako ng mga tao kapag nalaman nila ang pagiging aswang ko. Walang ibang dapat makaalam, Andre. Kaya dapat doble ingat ang gawin mo. Hindi ka pagtatangka ang patayin kung hindi nila malalaman ang tungkol sa pagkatao mo. Sana po, hindi niyo na lang ako hinayaang mabuhay pa. Sana pinabayaan niyo na lang akong mamatay sa sakit ko. Kung ganito naman binuhay niyo nga ako, pero isa na akong halimaw. Sana hinayaan niyo na lang akong mamatay. Anak, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Mahal na mahal ka namin ng tatay mo. Kaya nga nagawa namin yun eh. Ayaw naming mawala ka sa buhay namin. Hindi namin kakayanin yun, anak. Hindi namin kakayanin. Habang pinanonood ko ang pag-uusap ng mag-ina, ang ginagawang panunumbat ni Andre kung bakit siya hinayaang binuhay pa, tumatagos yun sa puso ko. Masakit marinig ang paghihirap na nararamdaman ng aming anak. Humihiwa sa damdamin ko ang mga sinasabi ng aming anak. Nasa isang sitwasyon kami na pare-parehong naguguluhan at naghihirap ang kalooban. Kaya kailangan kong makaisip ng paraan. Nang araw ding yon ay may kinuha ako sa aming lumang gamit. Isang bagay na nakabalot sa isang puti pero lumang tela. Nasa harapan ko ang aking mag-ina ng mga pagkakataong yon. Ano yan, Lucio? Bakit hawak mo ang lumang tela na yan? Dahil nasa loob nito ang bagay na maaaring makatulong kay Andre. Binuksan ko ang lumang tela para ipakita sa aking mag-ina ang laman nun. Isa itong kwintas na ang palawit ay isang mutya na gaya ng puting bato na nakuha mula sa puno ng banaba. Para saan yan, Lucio?
Maaaring makatulong to kay Andre. Mutyato ng punong banaba. Ito ang palawit ng kwintas na to. Gagamitin to ni Andre. Kailangan suot niya to palagi. Ipapasuot niyo po sa akin yan, Tay. Oo, anak. Dahil maaaring hadlangan ng mutyang to ang iyong nararamdamang gutom at uhaw sa dugo at sa laman ng hayop, lalong-lalo na sa tao. Pipigilan nito ang masama mong nararamdaman. Ito ang babalanse at hahadlang para hindi ka tuluyang maging masama. Yun nga lang, hindi nito kayang pigilan ang pagbabago ng itsura mo bilang isang aswang. Ba't ngayon mo lang ito nilabas, Lucio? Dahil akala ko, walang masamang gagawin ng anak natin. At hindi pa ganun kalakas ang hatak sa kanya para pumatay at gumawa ng masama. Ngayong alam mo nang malakas pala. Kaya inilabas mo na ang mutya. Oo, Doris. Kahit ayoko. Dahil ang kaakibat ng pagsusuot ng kwintas ay ang pagiging manunugis na rin niya. May kakayahan siya para tugisin at patayin ng mga aswang na gagawa ng masama at papatay sa mga taga rito. Tay, naguguluhan po ako sa sinasabi niyo eh. Isa po akong aswang, Tay. Tapos, magiging manunugis ako. Napapatay ng kapwa ko aswang. Ganun na nga mangyayari, Andre. Hindi kasi kayang pigilan ng mutya ang pagbabago ng iyong anyo. Pero makokontrol niya ang kagustuhan ng katawan mo na gumawa ng masama. Lalo na ang kumain ng sariwang hayop at tao. Ngunit may lakas ka at kakayahan para pumatay ng masasamang aswang. Lalong magiging magulo ang buhay ng anak natin, Lucio. Wala na tayong magagawa pa, Doris. Naging aswang na si Andre. Para iligtas siya sa sakit na magiging dahilan ng kamatayan niya. Ngayon naman, kailangan niya mutya para kontrolin ang kasamang nasa katauhan niya. Magiging manunugis din siya ng mga aswang na gagawa ng kaguluhan dito sa ating baryo. Ipinaliwanag na lang namin kay Andre ang kanyang magiging kalagayan. Nagpapasalamat naman kami at naintindihan niya yon. Bagamat nakikita namin sa kanyang mga mata ang nararamdaman niyang kalungkutan. Batang aswang na antingero at manunugis ng masasamang aswang. Yun ang kabuuan ngayon ng pagkatao ni Andre. Kaya sa mga sumunod na araw at gabi ay hindi na gumawa pa ng masamang bagay ang aming anak. Oo nga't nagiging aswang pa rin ang katauhan niya, subalit nakokontrol niya na ang paggawa ng masama. Nababalansin niya na ang mga nangyayari sa kanyang katauhan. Kaya naman, ng mga sumunod na gabi, ay muling gumala ang mga aswang. Si Andre ang humarap sa mga aswang na ang plano ay maggasik ng kaguluhan at mambiktima. Gaya na lang ng gabing yun, isang grupo ng mga aswang ang sumalakay sa aming baryo. Gamit ang kanyang pagiging aswang at ang taglay na mutya na mula sa akin, ay siya ang humarap sa mga mapaminsalang halimaw. Pinatay niya ang mga ito gamit ang kanyang matutulis na kuko, lakas ng braso at ang bisa ng mutya na suot niya sa kanyang leg. Napatay niya ang mga aswang, kaya hindi na ito nakapaminsala pa sa mga naninirahan sa baryo. Subalit sa kabila ng pangyayaring yun, ay hindi pa rin namin maiwasan ang mag-alala para sa aming anak. Andre, alam kong tamang ginagawa mo, anak. Pero delikado. Pero kaya niya, Doris, at ligtas siya. Nagagawa ko pong iligtas sa mga taga rito sa baryo natin. Hindi na sila mapapahamak pa. Totoo ang sinasabi mo, anak. Pero doblein mo lagi ang pag-iingat mo, ha? Kayang-kaya ko po ang mga aswang, Tay. Pero ang mga tao, ang mga nagroronda, paano kung makita kanila? Tsak tutugisin kanila. At alam namin ng nanay mo na hindi mo naman sila magagawan labanan dahil hindi mo gugustuhin mapahamak sila, di ba anak?
Mag-iingat na lang po ako, Tay. O kaya, baka pwede po ako magpakilala na lang sa kanila. Anak, hindi yung ganun kadali. Dahil maaaring hindi ka pa rin nila paniwalaan. Pati kami ng tatay mo ay maaaring pag-isipan din nila ng masama. Pero Nay, gusto ko lang pong makatulong. Doblehin mo na lang ang pag-iingat mo, anak. Yun na lang ang tangi mo magagawa sa ngayon. Sana lang, dumating din ang tamang oras na maintindihan ka nila. Maging kami ng nanay mo, matanggap nila na kakaiba tayo. Pero hindi tayo masasama. Sa kabila nga ng bagong katauhan ni Andre, ay nanatili pa rin siyang isang bata. Kaya muli siyang pinuntan ng kaibigan niyang si Iboy. Hinarap naman siya ng anak ko. Andre, akala ko ayaw mo na ako maging kalaro. Pwede ba yun? Ikaw lang ang kaibigan ko eh. Kasi nung mga nakaraang linggo, umiiwas kang makipaglaro sa akin eh. May inaasikaso lang kami kasi ng tatay ko, Iboy. Ngayon, tapos na ba yon? Kaya pwede na ulit tayo maglaro? Oo naman, pwede na. Ayos! Akala ko mawawalan na ako ng kaibigan at kalaro. Minsan pa'y magkasamang nagpunta sa kakauyan ang magkaibigan upang maglaro. Inabot sila ng hapon sa paglalaro nang may maramdamang kakaiba sa kanyang katawan si Andre. Uminit ang kanyang pakiramdam at tila may gumagalaw sa kanyang katawan. Alam niya na ang ibig sabihin nun. Posibleng magbago ang kanyang anyo at maging aswang siya. Hindi niya maipaliwanag na bakit sa ganung pagkakataon ay kailangan magbago ang kanyang itsura. Kaya nagmamadali siyang nagpaalam sa kanyang kaibigan. Iboy, kailangan ko nang umuwi ah. Sige, diyan ka na. Pero bakit? Naglalaro pa tayo eh. Basta kailangan ko nang umuwi. Baka hinahanap na ako ni nanay eh. Nagmamadaling tumakbo papalayo si Andre dahil nagtataka si Iboy, kaya palihim niyang sinundan ang kaibigan. Nakita niya na hindi ito umuwi, kundi nagtago lang sa lugar na may makapal na mga halaman. Hindi makapaniwala si Iboy sa kanyang nadiskubre dahil sa pagbabago ng anyo ni Andre. Nanang ko po! Bakit naging ganda ng kaibigan ko? Naging alimaw si Andre. Ba't nangyari yun sa kanya? Isang aswang ang kaibigan ko. Dahil sa takot, ay lakad-takbo ang ginawa ni Iboy para makauwi ng bahay. Pagdating sa bahay, ay hindi magkandatuto sa pagsusumbong sa kanyang lola Erlinda, ang bata. Ano ba't sinasabi mo, bata ka? Anong halimaw? Anong aswangan sinasabi mo? Totoo po yun, Lola. Kitang-kita ko po. Naging aswang po ang kaibigan ko. Isang halimaw si Andre. Tumigil ka nga, bata ka. Kaibigan mo'y sinisiraan mo. Ano po ba kayo, Lola? Hindi ko po siya sinisiraan. Kitang-kita ko po na nagbago po ng anyo si Andre. Isa po siyang aswang, maniwala kayo. Dahil sa pangyayaring yun, ay agad na kumalat sa baryo ang tungkol sa natuklasan ni Iboy. Gumawa ng paraan si Andre para kausapin ang kaibigan. Ibig niyang magpaliwanag dito. Huwag kang lalapit sa akin, Andre. Halimaw ka! Aswang ka! Iboy, ako pa rin to, ang kaibigan mo. Maawa ka sa akin. Huwag kang lalapit. Baka mamaya bigla mo akong atakihin eh. Ayoko pang mamatay, Andre. Iboy, ano ka ba? Hindi ko yung gagawin. Magkaibigan tayo eh. Hindi kita sasaktan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Aswang ka. At ang kaya mong gawin ay pumatay. Tapos, kakainin mo ang laman loob ko at sisip-sipin mo ang dugo ko. Hindi ako ganun, Iboy. Nagiging aswang nga ako. Pero ang misyon ko ay labanan ng masasamang aswang na naghahasik ng lagim dito sa baryo natin. Saka maniwala ka. Hindi ako pumapatay ng tao at kumakain ng lamang loob. Hindi ko magagawa yun. Maniwala ka sa akin. Hindi pa rin ako naniniwala. Basta,
Huwag kang lalapit sa akin. Malungkot na umuwi ang anak ko. Dahil takot na takot sa kanya ang kaibigan at ayaw paniwalaan ang kanyang paliwanag. Kaya nga, inasahan na namin ni Doris ang mangyayari sa mga susunod na araw. May mga taong nagpunta sa bahay namin, mga kalalakihang kasama sa pagroronda at ilang mga opisyal ng barangay. Ang nais nila ay ilabas namin si Andre. Galit na galit sila at sumisigaw. Umalis na kayo! Dahil hindi ko ibibigay sa inyo ang anak ko! Hindi gaya ng iniisip niyo ang anak namin. Mabait ang anak namin si Andre. Hindi niya kayang pumatay ng tao. Kaya umalis na kayo at huwag nang bumalik pa rito. Maayos namin pinalaki ang aming anak. Kaya alam naming hindi siya gagawa ng masama. Kahit pa sinasabi niyong isa siyang aswang. Sa palagay nyo, maniniwala kami sa sinasabi nyo. Siyempre, pagtatakpan nyo ang inyong anak. Saka isa pa, aswang ang anak nyo eh. Isa siyang halimaw at walang halimaw na mabait, kundi lahat ng halimaw mamamatay tao. Kaya kabilang na roon ang anak nyo. Hindi namin kayo pipilitin na maniwala. Maaaring kayo man ay mga aswang din eh. Naitatago nyo lamang ang tunay nyong pagkatao. Dahil kung anong puno ay saring bunga. Aswang ang anak nyo si Andre. Kaya maging kayo ay mga aswang din. Umalis na kayo. At tama na ang ginagawa niyong pagpaparatang sa amin. Wala kayong sapat na katibayan. May nakakita ng pagiging aswang ng anak nyo. Sapat ng katibayan yun. Kaya kung di man namin kayo mapapaalis dito at di may papakita sa amin ang anak nyo, hindi pa kami tapos sa inyo. Babalikan namin kayo at titiyakin namin na mawawala kayo dito sa baryong to. Nagbanta ang lider ng mga taong nagtungo sa bahay namin. Labis na pagkabahala ang hatid nun sa aming tatlo. Lubhang naapektuhan sa mga gulong nangyayari ang aming anak. Hindi siya sanay sa gulo, kaya gano'n na lang ang pag-aalala niya. Tay, Nay, ano na pong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, anak. Kami ng nanay mo ang bahala. Nagagalit po sila sa atin eh. Gusto nila po akong kunin. Masama po ang gagawin nila sa akin, alam ko yun. Hindi ka nila maaaring saktan, anak. Mamamatay na muna kami ng tatay mo bago ka pa nila makuha sa amin. Lumiit ang aming mundo dahil sa mga pangyayaring yon. Hindi na kami makapunta sa kahit saan dahil sa balitang patuloy na kumakalat. Namalagi na lang sa loob ng bahay si Andre. Awa ang nararamdaman ko para sa aming anak. Kahit sa gabi, ay hindi na rin namin siya pinayagan lumabas ng bahay. Nagiging aswang man siya, pero nagagawang kontrolin yon ng suot niyang kwintas na may mutya ng banaba. Dahil sa hindi niya paglabas ng bahay, bilang isang manunugis, lalo na kung gabi, ay lumaganap ang karahasan natid ng mga masasamang aswang na biglang dumarating sa baryo. Kaya may mga napabalitang natagpo ang patay na wakwak ang kanilang katawan. Hanggang minsan tahimik ang gabi ng mga sandaling yon nang magising kami sa ingay mula sa labas ng bahay. Bumangon ako sa pagkakahiga at sumilip sa bintana. Nakita ko ang pagkakaroon ng mga tao na may mga dalang sulo. Galit sila at naroon sa lugar na malapit sa aming tinitirahan. Sumisigaw sila para ilabas ang aming anak. Bumaba ako ng bahay para harapin ang mga ito. Nakasunod naman sa akin si Doris na nag-aalala. Nandito na naman kayo? Hindi niyo ba talaga kami titigilan? Nagsalita ang pinakalider ng grupo. Pilit niyang sinisisi ang aming pamilya sa paglaganap ng krimen. May mga namatay na taga-baryo at sa amin yun sinisisi. Pero paulit-ulit kong sinasabi na hindi kami ang may kagagawan nun.
lalo na ang aking anak. Habang patuloy ako nagpapaliwanag para ipagtanggol ang aking pamilya, ay biglang lumapit sa amin ni Doris ang mga kalalakihan at hinawakan kami sa braso. Teka sandali! Anong gagawin niyo sa amin? Bitiwan niyo kami! Bitiwan niyo kami! Ano bang kailangan niyo sa amin? Ano ba? Baka walan niyo kami! Patuloy ako nagmamakaawa sa mga lalaking humahawak sa aming braso. Pero bingi sila para pakinggan ang aming pagmamakaawa. Lalo pa akong nagulat nang bigla kaming tinalian sa mga kamay at paa. Ganon din ang ginawa nila kay Doris. Saka pinagdikit nila kami na nakatalikod sa isa't isa habang muling iginapos ang aming mga kamay nang magkasama. Magkadikit kami ni Doris pero parehong nakatalikod. Anong gagawin niyo sa amin, ha? Maawa kayo sa amin. Wala kaming masamang ginagawa. Maniwala kayo. Nag-utos ang kasama nilang pinuno para puntahan sa loob ng bahay namin ang aming anak. Si Andre daw ang kanilang kailangan dahil ito ang natitiyak nilang aswang. Kaya nagpunta na sa loob ng bahay ang mga inutusan. Wag! Maawa kayo sa anak namin! Wag! Wag niyo siyang pakialaman! Maawa kayo! Sabi ko naman sa inyo, hindi masama ang anak namin. Kahit aswang siya, hindi niya kayang manakit ng tao, lalo na ang pumatay. Ngunit tila walang naririnig ang pinuno ng grupo. Hinayaan niyang pumasok ng bahay namin ang mga inutusan niya. Subalit nang magbalik ay sinabing walang tao sa loob ng aming bahay. Nakahinga kami ng maluwag. Pero paanong wala roon si Andre? Samantalang naroon lang ito sa loob ng aming bahay. Lalo silang nagalit, kaya humanap ng mga tuyong dahon at mga sanga ng puno na pinulot lang sa paligid ang mga kalalakihan. Ipinaikot nila ang pinulot nilang mga tuyong dahon sa kinaroroonan namin. Isang bagay lang ang kanilang pinaplanong gawin. Yun ay ang sunugin kami. Gagawin kaming pain upang lumabas si Andre at magpakita sa kanila. Kaya sumigaw na ang pinakapinuno ng grupo. Isinigaw nun na susunugin kaming mag-asawa kundi magpapakita ang aming anak. Maya-maya pa ay lumabas sa madilim na lugar na kanyang pinagtataguan si Andre. Umiiyak at nagmamakaawa. Wag po! Maawa po kayo sa nanay at tatay ko. Huwag niyo po silang susunugin. Maawa po kayo sa kanila. Andre, anak! Hindi ka na dapat lumabas! Anak, umalis ka na rito. Pakiusap. Iwan mo na kami ng tatay mo. Tumakbo ka na. Hindi po, Nay. Hindi ko po kayo iiwan. Dito lang po ako. Mapapahamak ka, Andre. Pabayaan mo na kami. Hindi po, Nay. Hindi ko po kayo pwedeng pabayaan. Kung susunugin po nila kayo, sama-sama na lang po nila tayong sunugin. Hindi maaari yun, anak. Hayaan mo na kami. Iligtas mo na lang ang sarili mo. Sige na, tumakas ka na. Nag-utos ang lalaking leader para puntahan si Andre. Subalit, saglit na natigilan ito dahil sa ingay na kanilang narinig. May mga yabag at angil na tila galing sa dilim at patungo sa aming kinaroroonan. Saglit pa ay lumitaw mula sa kadiliman ang grupo ng mga aswang at agad na inatake ang mga lalaking naroon. Sinunggaban sila ng mga dumating na aswang. Habang nangyayari ang kaguluhan, ay narinig namin ang sigaw ni Andre. Ako ang harapin nyo! Huwag sila! Ako ang atakihin nyo! Napatingin kay Andre ang mga dumating na aswang. Siya ang binalingan ng mga ito. Subalit, bago pa sila makalapit kay Andre, ay biglang nagbago ang anyo ng aming anak. Naging isang aswang din siya. Hinarap niya at inatake ang mga dumating na masasamang aswang. Ang aming anak
ang nakipagpambuno sa mga halimaw. Gamit niya ang kanyang lakas bilang isang aswang at ang bisa mula sa suot niyang mutya. Sa bawat kalmot at bawat suntok na pinapakawalan ni Andre ay umaangil ang nasasaktang aswang. Tumitilapon ng mga ito sa lakas ng pagkakasuntok ni Andre. Kahit na pinagtulungan na nga ng mga halimaw ang aming anak, ay nakakaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kitang-kita ng mga kalalakian ang nangyayaring pakikipaglaban ni Andre sa mga dumating na masasamang aswang. Tumatalon pa ng mataas si Andre para tiyakin na tatamaan ng kanyang tadyak ang aswang. Hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo nalilipol. Dahil sa inyo, pati mga magulang ko ay mapapahamak dahil sa kagagawan ninyo. Kaya magbabayad kayong mga masasamang aswang. Minsan pa ay nakipagsagupaan si Andre dahil ramdam niyang malakas din ang ibang aswang. Kaya hinawakan niya na ang suot na kwintas at itinaas yun. Naglabas ng kakaibang liwanag ang mutya ng suot niyang kwintas. Tumama ang liwanag sa mga aswang. Napasok sila ng liwanag na yon. Nakaramdam ng tila pagkahilo. Umatungal sa sakit na nararamdaman. Kaya't pagkakataon na yon ni Andre upang ganap na niyang tuluyan ang mga ito, ibinaon niya ang kanyang matutulis na kuko sa leeg ng mga aswang. Inisa-isa niya ang mga ito habang tila nahihilo pa dahil sa liwanag mula sa kanyang mutya. Saglit pa ay nagkalat na ang mga katawan ng aswang na walang buhay. Nakita ni Andre na nakagapos ang kanyang mga magulang, kaya agad niyang kinalagan ang mga ito. Nay! Tay! Sabi ko naman po sa inyo hindi ako papayag na may masamang mangyari sa inyo. Nagawa mo silang lipulin, anak. Ang galing mo! Maraming salamat sa iyo, anak. Naipakita mo sa kanila na hindi ka masama, gaya ng ipinaparatang nila sa iyo. Dahil hindi po ako masama, Nay. Mabait po ako at pinalaki niyo po ako ng tama. Nakatingin sa amin ang mga taong kanina lang ay naghahangad ng aming kapamakan. Tahimik sila na pinagmamasdan kami. Nang mga oras naman na yon, ay bumalik na sa dating anyo niya si Andre. Nakita niyo naman siguro ang mga nangyari. Itinaya ni Andre ang buhay niya para harapin ang mga masasamang aswang. Gaya ng kanina pa namin sinasabi, hindi masamang aswang ang anak namin. Nandito siya hindi para katakutan at paratangan ng walang katotohanan. Ang kaligtasan ng mga taga-baryo lang ang hangad ng aming anak. Sana naman naiintindihan niyo na yon. Aswang man ang anak namin. Nakakatakot man ang anyo niya. Pero mabuti ang puso niya. Dahil sa ganung paraan namin siya pinalaki. Kaya wala kayong dapat na ikatakot sa kanya. Kaya wag po kayong maniwala sa maling balita. Hindi po kami masama. Kalaban po kami ng kasamaan at ng mga aswang. Tahimik pa rin ang mga tao at hindi nagsasalita. Alam nilang nagkamali sila ng paratang dahil sila mismo ang nakasaksi sa mga pangyayari. Bigla namang lumabas ang batang si Iboy mula sa likod ng mga kalalakihan. Pards, Andre, sorry din ha. Dahil ipinagkalat ko ang pagiging aswang mo. Tapos mali pala yung mga sinabi ko. Pasensya ka na. Ngayon alam ko na ang totoo. Nakita ko ang mga ginawa mo kanina. Wala yon, Iboy. Naiintindihan naman kita eh. Pwede bang magkaibigan na ulit tayo? Oo naman. Di ba sabi ko nga sa'yo, mananatili mo akong kaibigan. Pero okay lang ba sa'yo na maging kaibigan ng isang aswang? Oo naman. Alam kong mabait ka namang aswang eh, di ba? Tama ka, Iboy. Lumapit si Andre kay Iboy
at nagyakapan ang dalawang bata, muli ay hinarap ko ang mga kalalakihang naroroon. Kayo naman, siguro sapat na ang mga nakita niyo para tumigil na kayo. Napag-isipan ng masama ang aking anak, pati kaming mag-asawa. Nakampi niyo kami at hindi kalaban. Ang nais lang namin ay tanggapin niyo kami. At sana, hindi na maulit pa ang ginawa niyong ito. Nagsalita ang lider ng mga kalalakihan. Humingi ito ng dispensa dahil sa kanilang maling ginawa. Pagkatapos nun, ay sama-sama na rin silang umalis. Kami naman ng aking mag-ina ay bumalik na sa aming bahay. Nakahinga na kami ng maluwag dahil alam namin na sa mga susunod na araw ay hindi na kami guguluhin pa, at naniniwala kaming mag-asawa na nakahanda si Andre na gamitin ng kanyang pagiging mabuting aswang at ang pagiging lahing manunugis para ipagtanggol ang baryo sa mga kampon ng kadiliman, ang masasamang aswang. Ang tao ay mapanghusga base sa nakikita ng kanilang mga mata, samantalang ang mahalaga ay ang laman ng puso at ang kabutihang kayang gawin anuman ang itsura. Kaya wala sa panlabas para masabi nating mabuti ang isang tao, kundi nagmumula ito sa loob, sa busilak na kalooban. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Huwag din po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang mga kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalagan. Hanggang sa muli po, at pagpalain po kayong lahat ng Diyos na may kapal.